Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This sa general reading, kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, 8 of Wands. I feel like ang nasa-sense ko na energy mo, may mga bagay ka dito na binibigyan ng panahon kasi passion mo yon. Masaya ka dun sa ginagawa mo at tinatry mong paunlarin yung pamumuhay mo. Ang mensahe ng card mo, maraming pagsubok na dumating at marami kang naranasan sa buhay na problema at mga pinagdaanan mo. Pero lahat yun, nalagpasan mo, kinaya mo. Meron ka ditong pinagtutuunan ng pansin. And may tao na darating sa buhay mo at gusto niyang ipakita yung kanyang affection. Mas binibigyan mo ngayon ng focus yung pagtatrabaho, kung paano mo palalaguin yung financial mo, and lahat ng pagsusumikap mo, mag-paid off yan. May mga gumugulo sa isipan mo. Tinatry mong ialis yung sarili mo doon, pero nararamdaman mo nandun ka sa isang trap na situation, pabalik-balik yung senaryo doon sa isipan mo. May mga gusto ka pang maabot sa buhay at iniisip mo kung ano yung magagawa mo pa para makuha yung mga pangarap mo. Meron ditong parating na abundance and prosperity. Some of you, merong malapit na tao na uuwi at magkakaroon ng celebration or salo-salo. Some of you naman, nakikita mo na nagkakaroon ng grow, yung financial, medyo nakakaipon ka na, nakakapagpundar ka na. Meron ditong pagkikita or pag-aayos na darating. Very passionate itong tao na to. Gusto niyang gawin lahat ng makakaya niya para ma-achieve yung goal niya or makuha yung attention mo. Some of you, gagawin mo lahat ng makakaya mo para maabot yung mga pangarap mo. Clarify natin ang Two of Swords. Ace of Pentacles and Judgment. Meron kang minamanifest na blessing na matanggap sa movie. Meron darating dito na kailangan mo pagdesisyonan. And marami kang pinagdaanan sa buhay. Alam mo na kung paano mo i-handle yung mga situation na ganito. Clarify natin ang Eight of Pentacles. The Empress and Justice. Nakita ko na alam mo na kung ano yung deserve mo. Kaya mas pinagsusumikapan mong makuha palalo yung mga gusto mo sa buhay. And meron ka ditong justice na maibibigay sa'yo. Some of you, kailangan mong i-balance yung mga nangyayari sa buhay mo para hindi ka mapagod at ma-exhausted. Clarify natin ang Page of Cups. Judgment and Three of Swords. May nagpalungkot sa'yo. And nakikita mo kung ano yung kaya mo pa na gawin. Some of you, may mga taong ginajudge ko ng ginagawa mo. At isa yun sa nagbigay sa'yo ng pain deep inside, nalungkot ka dun sa mga nalaman mo, sa mga narinig mo. Clarify natin ang Three of Cups.
Knight of Pentacles and the Emperor. Meron darating na tao dito na gusto niyang i-offer yung makakaya niyang tulong sa'yo or gusto niyang makipag-ayos. And alam mo kung ano yung dapat na gawin. Kasi may mga bagay na gusto mong kontrolin sa nararamdaman mo, sa mga iniisip mo. Some of you may darating na celebration, magkakaroon ng reunion, and pwedeng merong boss dito na mag-o-offer or may tao na very controlling sa buhay mo. Clarify natin ang Knight of Wands. Page of Wands and Four of Cups. Hinintay kang balita or may gusto kang simulan. May mga bagay na pinagsisihan mo sa nakaraan. And some of you may darating na magandang balita o offer para sa iyo. Clarify natin ang Eight of Swords. Two of Wands and the Sun. May mga gusto ka pang matupad para sa kinabukasan mo, para sa mga mahal mo sa buhay. At isa iyon sa nagpapagulo sa isipan mo. Ngayon mo nare-realize na kailangan na huwag mong alalahanin yung mga bagay na hindi pa dumarating. And unti-unti kang nagiging masaya sa kung ano yung nangyayari ngayon sa buhay mo. Nag-heal ka na rin doon sa mga nangyari sa nakaraan. At marami ka pang gustong matupad at maabot sa buhay. Clarify natin na ang Ten of Pentacles, Death, and Nine of Pentacles. Meron ditong darating na magpapabago sa buhay mo. Magiging masaya ka at the same time kontento do sa mga na-achieve mo. Or mag-grow yung financial mo, magbabago, makukuha mo kung ano yung gusto mo. Clarify natin ang King of Wands, Ace of Cups, and the Star. Darating na pagsisimula sa relasyon, sa of you, ikaw yung magpupuno ng pagkukulang para sa sarili mo. And umaasa ka na one day makuha mo kung ano yung gusto mo. Gagawa ka ng paraan para maabot mo yung mga pangarap mo. Some of you, itong tao na to, gusto niyang magsimula uli. Isa ikaw dun sa talagang pinangarap niya. And umaasa siya na one day na may pakita niya sa'yo kung gaano siya ka-passionate dun sa connection towards you. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Release and surrender. We shower you with blessings of our radiant love. Open your arms and release the challenges that you have held tightly gripped within your hands. Open your hands, arms, and heart to our love and assistance. Ang mensahe ng iyong gabay na kailangan mong pakawalan yung mga bagay na hindi nakakatulong sa buhay mo. Yung mga negative patterns, thoughts, emotion na magpapabigat para sa'yo, yung mga burden na yan, kailangan mo na yung alisin sa buhay mo, sa puso mo, para makalimutan mo na yung mga pain na yan at harapin kung ano yung darating sa buhay mo. Kasi nandiyan naman ang gabay mo, ang Diyos Ama, ang universe. And sinasabi dito na we shower you with blessings of our radiant love. Kasi andun yung laging nagbibigay sa'yo ng mga magagandang bagay. Hindi mo na napapansin kasi nakapokus ka pa rin doon sa mga bagay na masakit. Nakapokus ka pa rin doon sa mga wala na. Kailangan mong pakawalan na yon, i-release mo na yon at isipin mo yung magiging maganda yung kinabukasan mo, maging positibo sa pananaw sa buhay at iyon ang i-attract mo para iyon din yung outcome na darating sa iyo. Basta palagi mo lang isipin na andyan ang Diyos, tutulungan ka sa mga pinagdadaanan mo, magdasal ka lang palagi at magtiwala ka sa kakayahan mo at sa Diyos na makakamtan mo rin yung para sa'yo. At itong yung reading libra, kung nakaresonate ka kayo, comment down below. Thank you for watching.